Nakaraan nating kwento tuluyan ng tinutotoo ni Fujiwara ang sinabi nito sa ating bida. Dahil hinad talaga nito nilalag sila which is si Zuting talaga ang lahat nagsisisi sa kanya. At tinupad din ng ating bida ang promise nito kay Queenie dahil sinira na nga ng ating bida ang seal sa Demon Castle. At binigay naman ng ating bida si Park Lee-cheon kay Queenie para ito na bahala para makakuha ito ng mga information na kailangan nila. Pinakita naman ng ating bida at Arhan na naghihintay sa isang pintuan na may lumabas rito. At ang hinihintay pala nila si Queenie na naatasan na makauha ng information kay Park Lee-cheon. At nasabi na nga nito na, pumayag na si Park Lee-cheon na sabihin saan ang gusto nilang malaman basta buhayin daw lang nila ito. At nasabi naman ni Queenie na totoo naman daw ang mga pinagsasabi nito kaya nagpaalam na nito sa ating bida kung tutuloy pa raw nito ang ginawa niya kay Park Lee-cheon. At wag na nga daw ng ating bida at nagmamadali na nga daw sila pwede raw daw ba nilang makita na ito ngayon. Kaya naman naglakad na sila papasok sa loob ng kwarto kung saan si Park Lee-cheon. Nagsalita na nga si Park Lee-cheon na duguan na nasa pader na talagang kawawa ito sa sinapit niya kay Queenie. Nasabi nga nito bigla na buhayin daw siya at sasabihin nito lahat ng gusto ng ating bida na malaman dito. Sinagot naman ng ating ito na promise daw din ay gagawin yun basta magsalita na raw ito at alam naman nito kung anong gusto malaman ng ating bida. Pinakita naman ng malapitan si Park Lee-cheon at maawa kon alang sa sinapit nito, nagsalita na nga ito na. Sa bundok daw ng Beren sa North District meron daw simpleng bahay roon at sa ilalim nito ang sekreto daw nitong lab nandoon. At dagdag pa nito binigay nito ang eksaktong location nito na 23 degrees north latitude, 16 west longitude. Tumalikod na nga ang ating bida at puntahan na nga daw nila ito at bago sila umalis nagbanta nga si Arhan kay Park Lee-cheon. Na pag namatay daw ang kapatid nito ay mamatay pa rin daw ito at wala namang emit si Park Lee-cheon sa sinabi ni Arhan. Mabilis naman nang tumatakbo ang ating bida at Arhan sa sinabing location ng sinabi ni Park Lee-cheon kaya mabilis na nga sila papunta roon. Mukhang nakarating na sila sa location dahil huminto na nga sila. Pinakita naman na ang sinasabi ni Park Lee-cheon na bahay daw sa isang bundok at ganun nga ang nakikita nila. Kaya nga sinabi na ng ating bida na totoo nga daw ang sinabi ni Park Lee-cheon sa coordinates na binanggit niya. At nasabi nga ni Arhan baka daw scam or ambush ito at may nararamdaman daw itong di maganda. Bigla naman tumalon ang ating bida papunta roon at nasasabi ng ating bida na malalaman daw pag pinuntahan. At gulat naman si Arhan sa kilos ng ating bida. Siyempre daw wala daw pagsasabihang iba yun kung ito daw ang factory ng purple blood nito. Bigla naman may tumalon sa itaas ng bahay at susuguri ng ating bida, kaya napatingin nga ang ating bida sa pabulosok na nilalang na ito. Excited nga daw itong mamatay at nagpakita daw agad. Talagang aatakihin ito ang ating bida at wala namang reaksyon ang ating bida sa gagawin nito. Wala ngang epekto ito sa ating bida at mabilis lang naman nitong iniwasan ang atake nito. Nagdash nga itong ating bida sa gilid ng umatake sa kanya at wasak naman ang pagmumuka nito sa atake ng ating bida at nasabi pa nga ng ating bida. Ganito daw ba ito mag-welcome ng isang bisita? Wasak nga pati ng bahay sa ginawa ng ating bida at dito ang direksyon ng pagsipa nito sa pagmumukha ng halimaw. Di pa nga ito nakabangon nagtuluyan naglabas naman ng isa pang atake ang ating bida mukhang susunugan na lang niya ito. At ito rin daw ang pag-welcome niya rito sa umatake sa kanya. Pinakawalan na nga ng ating bida ang atake nito at talagang di na nito bubuhayin pa sino man ang matamaan ng ataking ito. Talagang wala ngang tinira sa ataking yun nakita na lang ang lagusan sa totoong location ng lab at saan daw ang kapatid ni Arhan at nasabi na nga ni Arhan na bumababa na daw sila agad habang kakababa din ito sa tabi ng ating bida. Nakababa na nga ang dalawa at hanggang sa baba kung nasaan ang lab kita rin ang damage ng pagyanig na nagawa ng ating bida rito. At nagtaka rin ang ating bida na ang dungeon daw challenge before sa side mission nito ay parehas na parehas daw ang mga nakikita niya ito. Sobrang pamilyar nga daw talaga ang damage sa pader nung nag-transform ito sa pagiging halimaw nito ito daw yun. Bigla naman nabilang ang tingin nito sa isang kumislap na bagay na kakagawa ni Arhan na sinira pala nito ang barrier na nasa main lab ni Park Lee-cheon. Malayo palang alam na ni Arhan ito ang kapatid nito kaya tinawag niya ito pero walang response. Kaya agad nitong sinira ang tube saan ang kapatid nito.
Pinagtatanggal na nga ni Orhan ang mga wire na nakadikit sa kapatid nito. At nakarating na rin ang bida natin sa kinaroroonan nila at ginamit naman ni Orhan ang quote nito para takpan ang walang saplot nitong kapatid. Mukhang nanghihina na nga ito pero alam daw ng ating bida na nasa mabuting kalagayan daw ang kapatid ni Orhan at malayo ito sa kamatayan. Nasabi naman ng ating bida sa kanyang isip pagkatapos nitong ma-analyze ang kapatid ni Orhan ito daw ay Holy Demon Race, kaya no wonder nga daw kung paano nito nababago ang mga ordinaryong mga tao na maging mga hunter din mga ito, at dama nga ang labis na kalungkutan na halon musician ni Orhan habang nakatingin lang ito sa kanyang kapatid. Nasabi naman ng ating bida na magmadali na daw silang pumunta sa dungeon nito at kompleto nga raw ng mga gamot roon at nagpasalamat nga si Orhan sa offer ng ating bida. Pinakita na nga ang Demon Castle mukhang nakabalik na ang dalawa rito. At pinakita na nga na nasa isang kwarto sila ng kastilyo at binabantayan nila ang wala pang malay na kapatid ni Orhan, at nasabi ng ating bida na huwag daw itong mag-alala at kailangan lang daw itong magpahinga at magamot ng tama. Sobrang saya na nga ang pagmumukha na mapapansin natin kay Orhan at todo pasalamat nga ito sa ating bida. Umalis naman ang ating bida saglit at huwag daw mag-alala ito pagkailangan daw ng ating bida siya unang hahanapin nito. Tapusin na nga nila ang lahat mukhang may naghihintay sa ating bida sa isang silid. Si Queenie pala etong anino na sa dulo ng pintuan at tuwang-tuwa nga eto na namimiss daw siya ng ating bida kaya daw lumapit eto. Yamakap naman eto sa ating bida at wala naman emek ang ating bida habang sinasabi nito na baka gusto rin daw ng ating bida na magpunta sa kwarto nito. Mukhang pupuntahan nga ulit ito ng ating bida at hintayin nga lang daw siya sa labas. May tatanong lang daw eto kay Park Lee-cheon. Buweset nga daw etong salagubang na eto humanda raw eto mamaya at sinira daw kasi nito ang plano niya. Pagpasok ng ating bida ang kawawang si Park Lee-cheon na sabi nito kung nahanap daw nila oo nga daw eka naman ng ating bida. Pinakita naman ang harapan ng kawawang si Park Lee-cheon, alam kong di mo sisirain ang promise mo eka nito sa ating bida at nasabi pa nga nito na after 1 month pag naka-recover ba daw eto wag daw eto mag-alala ang ating bida dinado eto manggugulo pa at iiwasan sila. Oo naman eka ng ating bida sa sinabi ni Park Lee-cheon na di naman daw sisirain ng ating bida ang pangako nito. Dagdag pa ng ating bida tinanong nito kung natatandaan daw nito ang goblin na naka-injured daw dito dati. Nasabi nga ng kawawang si Park Lee-cheon dito ka ba para pagtawanan ako. Siyempre hindi nandito lang ako at curious lang ako kung kailan mo ito na-encounter. Nasabi na nga ni Park Lee-cheon na 10 years na daw ang nakakalipas kaya wag na daw nilang pag-usapan pa. At kinagulat ng ating bida eto na 10 years nga daw at nasabi ng ating bida nung kinuha daw nito ang side mission na yun mag-iisang linggo pa nga lang daw. At bakit daw ganun katagal daw yun? Tapos na kung magtanong pa wag kang mag-alala di kita papatayin na sabi nga ng ating bida eto sa kawawang Park Lee-cheon at salamat nga daw kung tutuperan daw ng ating bida eto. At nasabi nga naman ng ating bida na Sharkati kung sinasabi nito na syempre papatayin lang kita kung magmamakaawa kang sabihin lang yun. Kabado naman tong si Park Lee-cheon at pinagpapawisan na ano daw gustong palabisan ng ating bida. Pinapasok na nga nito si Queenie. Sobrang tinatakot nga nila si Park Lee-cheon, dahil papobeye na nga daw ng ating bida kay Queenie at balitaan na lang daw nito kung gusto na daw nitong mamatay sabihan daw siya agad opo eka naman. Ni Queenie, dama ko na nga ang eksena sa bahay nila Nana. Tuluyan na palang negensing si Nana at nasabi nga nito na bakit daw pinatakas pa daw eto ng Demon Lord kayang-kaya naman daw eto napatayin siya. At naguguluhan na nga ito at pinipilit nitong inaalala kung ano nga daw ang sinabi sa kanya ng Demon Lord. Marami pa daw tanong si Nana at bakit nga daw nito pinatay ang tatay niya. Nagulat naman etong si Nana dahil sa pagkatok sa kwarto nito. Tuwang-tuwa naman eto na pinapapasok nito kung sino ang kumakatok sa pintuan nagkwarto nito. At eto pa lang ang ating bida na nagtanong agad pagkabukas pa lang nito yung pintuan na kamusta na daw si Nana. At naka-recover na daw ba ito? Tulala naman etong si Nana sa mga tanong ng ating bida. Tuwang-tuwa naman etong si Nana na sinabi nito na nasabi daw ng Uncle Leo nito na ating bidad o ang nagligtas rito na kahit daw sa safety nito nagawa pa daw ng ating bida na. Di daw inaasahan nito sa ating bida.
At nasabi nga nito ng ating bida na habang nilalapag ang prutas na hawak nito na dami mo nagtinulong sakin bakit naman di ako tutulong sa abot ng makakaya ko. Nagtanong na nga ulit ang ating bida na naka-recover na daw ba ng tuluyan si Nana at nakaupo na nga eto malapit kay Nana. Nasabi na nga ng ating bida na nung dumating daw eto sa eksena wala na daw ang Demon Lord na tindaan mo ba ang itsura nito eka ng ating bida. At nasabi pa nga nito sa isip niya nagtetest nga daw muna nito si Nana kung nakilala siya nito. Nag-eba naman ang musician ni Nana at nasasabi nito na si Zuying nga daw ito ng God Dragon Guild pero ang mukha nito nakamask kaya di daw eto sure. Nasabi nga ng ating bida na si Zuting nga daw ay wala daw pinagkaiba sa nakita nito sa association na same nga daw eto na hindi talaga na-reveal na siya talaga daw yun. Maririnig naman natin ang boses ni Xiao Xiao sa labas na nagsisisgaw na may hinahabol eto na wag daw etong tumakbo. Kaya napatingin nga sila saan ang tunog na nanggagaling. At tumayo na nga ang ating bida at nagpaalam na kay Nana na titingnan nito si Xiao Xiao, at pahinga na nga daw muna eto at okay ka naman ni Nana. Pagbukas nga nito pintuan nasaan daw etong si Xiao Xiao narinig daw nila eto na nagsisigaw eto. At may isang nilalang naman papunta sa ating bida habang hinahanap nito saan si Xiao Xiao. May pusa ngang umaatake sa ating bida eto pala ang parating na nilalang rito kaya laking gulat nga talaga ang reaksyon ng ating bida na gawa pang sugatan pa nga eto. Di nga sa malaman na dahilan at nagagalit ito sa ating bida. At tinawag eto ni Xiao Xiao na dahwang kaya humarap eto kay Xiao Xiao na galit at tiningnan eto ng ating bida pero familiar naman sa atin ang pusa na tinatawag ni Xiao Xiao. Cute naman si Xiao Xiao na binuhat eto at nasasabi bakit daw eto tinatakbuhan siya. Habang sinasabi ni Xiao Xiao na di daw ba nito nagugustuhan ang costume niya at di nga ma-worry ang pagmumuka ng pasang eto. At nagulat na nga ang ating bida sa pangalan nito at natanto nga nito ang dahwang na pinangalan ni Xiao Xiao ay pangalan daw eto ng aso. Tinatawag daw na cute eto ni Xiao Xiao ang layo nga daw at nakikita naman ng ating bida ang nire-release na aura nito at malinaw sa ating bida eto ang Guildmaster na Beast King na si Martin. At humarap nga eto sa ating bida na ng osar pa kaya tulala ang ating bida sa ginawa ng pusa. Gulat naman hinablat ng kuha ni Xiao Xiao ang pusa mag-uusap nga daw muna sila maghinti daw si Xiao Xiao dito. Nasabi nga ni Xiao Xiao bakit nababaliw na ba ang kuha daw niya bakit nakakapagsalita daw ba ang pusa. Nilapag na nga ng ating bida itong Beast King na si Martin dito nga daw eka ng ating bida wala daw makakarinig sa kanila. Nagkunawi pa nga etong si Martin nagmiyaw nga eto. Okay nga daw Seselito na eto, dito daw eto para hindi maghanap ng away. Dahil sa ginawa daw ng ating bida na pinatay nito ang isa nitong guild member at deserve naman daw nito. Nasabi naman ng ating bida na anong gusto mong palabasan nagpunta car ito dahil gusto mo makipaglaro sa kapatid ko. Kaya sabi ni Martin kaya nga eto naging pusa dahil sinadya daw nito dahil naubos daw ang lakas nito at injured pa daw siya. Para nga lang daw makaligtas. At nasasabi nga nito na salamat daw sa kapatid niya at din ito inasahan na tutulungan daw eto niya. At may bell naman na umaakit kay Martin na mapapansin natin sa gilid niya. Ang ating bida pala yun at nakipaglaro si Martin dito na effective ginawa ng ating bida at nasabi nito yun lang ba talaga pinunta niya dito, habang pinaglalaruan nga si Martin. Nahiya naman si Martin at nadala lang daw siya pero di daw umiepekto ang mga ganayan ika nito pero nahiya rin sa pinaggagawa nito. Tinanong na nga ng ating bida sino daw naka-injured dito. Si Liuyi nga daw di naman ganun daw kalakas yun pero nadala sa mga equipment daw nakakaiba kaya nadali daw si Martin. Okay siya pala eka ng ating bida at nasabi na nga nito na kung gusto nga raw nitong makipag-team up para ma-deal nga yun. Nasabi nga ng ating bida na totoo bayang sinasabi mo isa lang naman akong hamak na mahinang hunter at di pa ako awaken. Bakit wala ka bang tiwala sa akin eka naman ni Martin? Yes wala akong tiwala sa base ng mga sinasabi eka ng ating bida at hinawakan niya eto sa leeg. Nanlisik naman ang mata ng ating bida at nasabi pa nga nito na sa halip na makipagtulungan ako bakit hindi na lang kita patayin para maiwasan ko pa na maging banta ka sa hinaharap. Nagseryoso na nga eto at naglabasan Eren ng nakaaktakot na aura na kung kalaban daw pala ang tingin niya sa kanya ibig sabihin daw pinaliligiran nido eto ngayon na puro nito kaaway. At nanlaki na nga ang mata nito na sinabi nito na tama Bako Demon King, adesile ka nito.
Sabi ko na nga ba eka ng ating bida mukhang nakilala nito ang ating bida rin ang totoo nitong pagkatao. Nasabi na nga nito na naamoy daw nito sa kanya ang Demon King, kay kung hindi daw sino pa daw ang magkakaroon ng amoy daw ng Demon Lord. At sa loob ng gusali na pinakita ito pala ay meeting ng mga guild leader mukhang pag-uusapan nila ang pagdating ng Demon Lord sa mundo ng mga tao. Meron naman isang nilalang na nagsalita na sinasabi ang dungeon daw na yun ay pinuntahan mag-isa ng president at siya na daw ang maghuhundol roon. At dayoa naman ito nakakabalik ngayon. Pinakilala naman sino itong nagsalita, ito pala ang vice president na si Fujiwarago. At ang level nito ay 120 at profession nito ay Shadow of Death. Nasabi pa nga ng vice president ng association na nag-send daw ito ng 2 top hunter para hanapin si Zhu Ting. Dagdag pa nito na parating na rin daw ang president ng Hall of Valor at si Quan Bacao. The most famous nga daw awakening hunter at na-shocked sila nang malaman nila ang kumakalat na balita. Nagsakita naman si Zhang Hao kahit daw magpunta daw ang mga taga Hall of Valor wala pa rin daw magbabago. Nung sila nag-guard sa Demon King Dungeon anong nangyari may nakatakas na isa. Mas okay kung hanapin sa North si Dakovsky para makatulong para mas mabilis matatapos ang mga trabaho. Galit na nga eto, at pinaringgan si Liu Yi na Daiko talaga inasahan na magkakaroon ng away sa pagitan ng 2 guild hunter. At nagawa pang ma-injured ang pinakamagaling nating tracking team ngayon di na natin alam saan na si Martin. At nahihiya nga ang pagmumuka na nakikita natin kay Liu Yi. Kaya humingi na nga nagtawad eto narinig naman ng lahat na naroon. Kaso may nagsalita na guildmaster ng Soul Blood, sinabi na expected na daw na magkamali da itong si Liu Yi at basura daw utak nito. Kaya nagalit na nga rin ito at sino daw eto para hatulan siya ng ganon. At dagdag pa sa pang-osar nito ano daw ba gustong itawag nila sa kanya kung ayaw niya ng basura. Nagseryoso at naglabas ng matinding pressure si Zhang Hao na hindi daw ngayon ang tamang oras para magtalo daw silang dalawa. Natakot at tumahimik nga ang dalawa. Nasabi nga ng vice president na narinig daw nito nung sa auction lumabas daw ang dungeon doon pero nung nawala na si Adesali nawala na rin daw eto. Kaya galit na galit si Zhang Hao na ay kalat daw nilang ang information na ang dungeon burial area sabihan daw sila agad pag nakita daw nila itong dungeon na ito. Naglalakad-lakad na nga ang dalawa at nasasabi ni Martin na di daw ito ang treat sa ating bida makakapagkatiwalaan daw nga ito. Basta panggap na lang daw sila na di sila nag-uusap at wala lang daw na ordinaryong pusa lang daw ito pag nasa harap daw sila nila Xiao Xiao o Nana. At nasabi pa nga ni Martin na wala daw itong pan-aman sa lakas ng ating bida lalo ang kasalukuyan daw nitong form ngayon para lang daw siyang langgam sa ating bida. Nagulat nga sa sinabi ng ating bida si Martin na sige pagkakatiwalaan kita ngayon may gagawin pa ko magkatnap ka muna kung saan. At nandun pa rin nga si Xiao Xiao na naghihintay sa ating bida. Binuhat nga ito ng ating bida at nagulat nga ulit itong si Martin. At nasabi nga nito kay Xiao Xiao tapos na daw silang mag-usap ni Dahuang alagaan daw ito ng maayos ni Xiao Xiao. At tuwang-tuwa naman etong sumagot habang yakap-yakap na nito si Martin ang Beast King na wag daw mag-alala. Ang ating bida aalagaan daw nito ng maayos eto papakainin ng maraming cat food at bibigyan ng maraming cat toys nga daw. Nasabi nga nito dadalhin din daw nito si Martin sa the best na hospital at pagkatapos pupunta daw sila sa pet shop para makahanap ng asawa nito at magkaroon agad daw sila ng anak. Kaya nga gugulat si Martin at natatakot na kay Xiao Xiao na sabi nga nito bata pa raw eto pero sobrang sama na nga daw. At natatawa naman na kinakabahan ng ating bida na sabi na nga lang nito wag muna daw hanapan ng asawa eto basta gumaling muna daw ng tuluyan eto. Nagring naman ang telepono ng ating bida, kaya nung tiningnan niya eto laking gulat nga nito dahil may notification galing sa association na ang burial dungeon nga daw ay pag nakita ng mga hunter inform daw sila agad at magkakaroon daw sila ng reward agad. Nalaman daw agad ng association na connected ito daw sa kanaya galing daw na bilis nilang nalaman kaya gumawa na daw sila ng actions. Kaya kayo nga na daw mapuntahan ito ng ating bida at malaipat daw sa tago ang entrance ng dungeon niya. Kaya nagpaalam na nga ito kay Xiao Xiao at may gagawin pa daw ito at bilin nga daw nito sa kanya at mukhang nasasayangan si Xiao Xiao dahil di daw ito makakapag-asawa ang pusa na hawak nito. Magpalat nga daw muna ito bago umalis eka ni Xiao Xiao at nasira nga daw isyo ni Dahuang.
Kaya tiningnan ito ng ating bida at oo nga raw. Pumunta naman ang eksena sa entrance ng dungeon, mukhang may nakatuklas na rito at naghihintay sila sa labas para makita sino ang mga parating. Nasabi nga ng ating bida may nauna na daw na matuklasan ito kaya check daw muna nito anong pakay nila. At nasabi ng ating bida talagang lahat nag-participate daw para mahanap ito kaya susubukan daw ng ating bida ang mga ito. Naabi nga ng ating bida na habang naglalakad palapit sa kanila kaya narinig nila at nakatingin lang sila sa parating na ating bida na. Di ba daw pinaghahanap daw ito ng association report na daw nila? Mukhang di yata nagustuhan nila ang tono ng pananalita at narinig nila sa ating bida. Kaya nga nasabi na nito wait lang daw brother di daw ba naiisip ng association bakit ganun daw ang ginawa nila? Nakalapit na nga ang ating bida at nasabi na nga rin ito dahil ang dungeon daw ay punong-puno ng kayamanan, kaya pala ika ng ating bida ito ang nasa isip nila. Kaya diro nila ito ni-report agad. Niyaya naman niya ang ating bida na bakit daw hindi ito sumama sa kanila at mag-share daw sila sa reward na makukuha nila sa loob. Bamulong na nga ang katabi nito na bakit daw nila ito ay sasali at nasa level 34 pa lang daw ang ating bida. May plano daw ito sa ating bida wag daw etong mag-alala, at balak palang gawin pakain daw ang ating bida ipapain daw nila ito sa loob. At kinukumbinsi naman sila na report na lang daw nila ito baka mas malaki pa raw ang rewards ng association. Nakikipag-negotiate nga ang ating bida para umalis nga mga ito agad. At nasabi nga ng ating bida na mga brothers alam kung malalakas kayo ano ng mga level nyo ba? Sagot naman nila lahat daw sila ay level 50. At kinagulat ng ating bida na level 50 daw sila paano raw sila makakapasok rito kung pang level 25 to 35 lang daw ang pwedeng pumasok sa loob. Pinakita naman nito ang special equipment daw nila at ito ang double-sided certificate at kaya daw nitong mapababa ang level ng gagamit nito hang level 20 nga raw di lang isa kundi sino ang kasama sa party raid. Ganda nga daw ang equipment na yan ika ng ating bida. Pinakita na nga sila na tuluyan nang nakapasok sa loob ng dungeon di nila eto na-report sa association bagkus pumasok pa talaga sila. At teyabang na nga ng katabi ng ating bida ay masyado daw silang malakas dahil level 50 daw sila sa dungeon na ito sobrang madali at mabilis lang daw eto. At nagpasalamat ang ating bida na salamat daw sa equipment. Kaya pinaulit nito ano daw sinabi ng ating bida. Nagulat naman lahat may malakas na presensyang naramdaman nila. Maghanda na daw sila at nandyan na daw ang mga halimaw. At Demon Dragon agad ang makakalaban nila. Nagulat sila at nag-form na sila ng formation bakit daw mukhang masaya pa raw ang halimaw. Para daw friendly ito at pinakita na nga ang masayang mukha ng Demon Dragon. Gulat nga ito may hamakbay sa kanya. Nasabi nga ng ating bida habang nakahakbat ito dahil daw sa kanya masaya etong Demon Dragon at tataka nga sila sa naririnig nila. At sinunog ito ng ating bida agad. At nagalit sila at nagugulat sa ginawa ng ating bida. Kaya galit na galit ito sa ating bida at nababaliw na ba ito habang gumamit na nga ito ng skill rin. Sinaglit lang ng Demon Dragon ang mga ito na pinaghati-hati ang mga ito. Mukhang nag-level na naman ang ating bida dahil sa mga hunter na pinatay nila ng Demon Dragon. At ngayon daw nasa level 40 na nga ang ating bida. At tiningnan nga ng ating bida ang system para daw makalipat na daw sila sa ibang dungeon di na daw safe sa kinalalagyan ng nandujian ng ating bida. Dagdag pa ng ating bida lubos nitong kinasaya at nilabas apa ang bago nitong nakuhang equipment eto. Na nga daw ang oras para mas marami pa etong makuhang points. Sa isang banda may isang halimaw na nagsisiga. Dahil pala eto sa ating bida na naghuhunt na sa mga dungeon para makapili ng dungeon na lilipatan. Inisa-isa nga ng ating bida ang mga boss dungeon at dali lang talaga nitong patayin mga ito. Kahit nga marami na tong napapatay wala naman nakukuhang experience points pero nagagawa naman ng ating bida na makuha gusto nito na madumina ang maraming dungeons. Mukha naman di masaya ang ating bida sa mga ginagawa nito. Pinakita naman sa eksena ang lobby ng association. At nandun din pala ang ating bida. Kaya pala nandun ang ating bida naghahanap ulit pala eto ng dungeon na pwedeng malot. At nasasabi din naman nakaka-enjoy magpunta roon importante lang dito mga items na makukuha roon. Ang Berserk Blood, Sandstorm Territory, at ang Seeking Certificate.
Nasabi pa ng ating bida kahit na daw wala etong nakukuhang experience points kailangan pa rin daw nito ng mas malaking conquest points. Para daw makapag-upgrade ito ng dungeon kaso sobrang liit daw ang nakukuha nito sa dungeon sa listahan ng association. May tumawag naman sa ating bida na little brother kaya kinagulat naman ito ng ating bida. Nagtanong na nga etong nagtawag sa ating bida isa pala etong babae. At nasabi nga nito ito nga daw ba si Joe Qiang ang nakakuha ng Death Knight profession. At pinakilala naman sino ito pala si Zhang Tongling na level 60 at may profession na Thorn Mage, at sinulyap lang ng ating bida nga ito. Sabi naman ng ating bida ano daw ngayon kung siya nga daw ang binabanggit nitong babae. Pakilala nga na siya daw si Zhang Tongling ng Hall of Valor at nagkaroon daw ng interest sa ating bida simula raw na marami na-clear na high-level dungeons. At nakikita kong sa mga dungeons ng association di ka nasisiyahan tama ba ako kanito sa ating bida. Nasabi na nga ng ating bida na wag na daw paligoy-ligay pasabihin na daw nito ang gusto nitong sabihin marami pa daw gagawin ang ating bida. Salita na nga na ang association daw ay tinatago lang daw ang mga precious dungeons at binibigay lang daw sa mga nasa top na mga guild, at nasabi na rin nito na ang Hall of Valor isa daw sa mga yun kaya nabibigyan daw sila ng high treatment at niyaya nito ang ating bida na baka gusto raw nitong sumali sa team niya at clear ang mga high dungeons. Anong dungeons ka ng ating bida, at kaya pala ka ng ating bida ang mga pinapa-register lang daw ng association sa ibang hunter ay mga normal type lang. At nasabi pa nga nito sa ating bida na ang mga dungeons ay tinatawag na Peak of Crest, na may mga dungeon daw na limit nito 60-70 at meron din walang limit na dungeons at ilang taon pa ang pwedeng makapasok roon. At ang mga epic dungeon yun daw ang mga high quality dungeon na napupunta sa mga top guild at sobrang malaki ang nakukuha nilang equipment. Nasabi nga ng ating bida na kailangan nitong kumalma baka daw mabisto at di mapigilan ng ating bida sarili niya at nasabi nga nito na ang level daw ng ating bida ay level 40 lang paano daw makakapasok sa mga dungeon na may restriction na 60 hanggang 70 or more pa daw na mga level. Mukhang alam ng babaeng taga Hall of Valor ang ating bida at wag na daw itong magpanggap pa na di talaga namyamit ng ating bida raw ang mga dungeon na pinapasukan nito alam daw nito na may items itong ginagamit para makapag labas-pasok sa dungeon na gustuhin daw ng ating bida. At kaya nga nasabi ng ating bida na matagal na pala siyang pinamamanman daw ng mga kay tumatawa na lang ang babang kausap ng ating bida. At nasabi nga nito sundan daw sa kanilang headquarters at ang president daw nila naghihintay rin daw sa kanya. At mukhang mayaman nga talaga ang Hall of Valor dahil sa ibang klaseng instructor nilang headquarter. At kasama nga ang ating bida na pumunta talaga roon at impressive nga daw at lawak at laki nga daw. Tinawag na nga nito ang president na sakto nasa harapan sila. Binati naman nito ang ating bida na hello little brother Joe Ching kinagagalak kung makilala ka. At sa tagal na namin bumubuntot sa iyo finally narito ka na, at nasabi nga ng ating bida na di daw na masama daw ang place nila, at gulat naman etong kausap ng ating bida. At natutuwa naman etong nagpakilala sa ating bida na siya nga raw si Cruz ang president ng Hall of Valor. At pinakilala naman ang kasama niya daw si Ryan ang vice president ng guild dati rin daw ang vice president ng Dragon Guild pero nagkaroon daw ito ng injury kaya nag-quit daw roon at ngayon nandito na siya. At pinakita naman sino itong si Ryan yung naka-wheelchair. At sinabi naman ng system na name nito ay Ryan Profession Dragon Hunter at level 120. Pinakilala naman kasama pa nila raw si Blake ang captain ng raid team ng guild. At lag daw 0 casualties ang nangyayari pag siya daw ang kasama. Salita naman ng ating bida na sabi nga nito na to be honest nga daw si Senior Ryans ang level nito ay sobra daw taas ang item daw ng ating bida na hindi daw gagana rito ang item niya. At dagdag pa ng ating bida na ang previous vice president ng Dragon Guild ngayon So Liu Yi na daw ang nasa second command pero bakit daw hindi ito ang naging president ng Hall of Valor? Nasabi nga ng president ng Hall of Valor si Ryan daw hindi na daw nakikipag-participate sa dungeon raid at siya daw ang nag-lead sa mga team. Bagalit nga si Blake at bakit daw isasali ang ating bida sa kanila ang hina raw nito at level 40 lang daw, naghahanap daw ba ito ng kamatayan? Sinagot naman ng kalmado ng president ng Hall of Valor.
Na-underestimate nga daw nito ang combat ability ng ating bida, dahil daw sa profession ng ating bida na legendary at malakas daw ito kahit mababa daw ang level ng ating bida. Nasabi naman ni Blake na since daw na malakas ito bakit hindi daw test niya ang lakas daw ng ating bida at siya daw ang magsasabi kung karapat dapat daw etong ating bida na mapabilang sa kanila. At nasabi naman nito wag naman daw ganito treat ang guest nila at kailangan pa daw na mangyari paglalaban nila. At nasabi lang ni Blake na President I'm not forcing him, para lang makita ng lahat kung pwede talaga siya. Nasabi naman ng ating bida na okay lang President mukhang sobrang confident niya hayaan nyo na para malaman ng umamon sakin sino ang lalabas na nakakahiya. Nagsalita naman etong babae na kasama ng ating bida na okay lang daw awag na doon itong patulan pa raw, at may slot na nga raw eto sa dungeon raid na magaganap wag na doon itong gawin daw ang labanan, okay ikaw lang ng ating bida. Nagulat naman ang President ng Valor dahil sabi ng ating bida kay Blake kapag nanalo daw eto tuwing magkikita daw sila luluhad daw eto at magpapanggap na aso raw eto. Naiinis naman si Blake at nasabi nito talino daw ng ating bida pero kung siya daw ang mananalo gagawin din ito daw ang sinasabi niya. Wala naman nagagawa ang President at wag na daw nga daw patulan pa ng ating bida eto, palagpasan na nga raw niya. At nasabi nga nito President okay lang ngayon magiging aso na eto, at handang-handa na ang ating bida. Nasabi nga ni Blake yabang daw ng ating bida at papakita daw nito ang kanyang legendary defense equipment rito tingnan daw natin kung kaya nitong mabasag ang depensa nito. At nilabas na nga nito ang shield niya ito daw ang Eternal Shield. At mukhang nakilala ng ating bida ang gamit nitong equipment kasi nasabi nito nasa kanya daw ang Eternal Shield. Pinaliwanag na nga ng ating bida ito daw ang Legendary Shield at highest rank mythical armor. Pinakita naman na nagsedatingan na ang ibang members ng guild para manood ng mangyayaring labanan ng dalawa. Nasabi na nga nito na sino daw etong mayabang na hamaman daw sa kapitan nila at gumawa pa raw ng nakakatawang mangyayari pag natalo isa sa kanila. Nasabi nga ni Ryan na manood na nga lang sila anong mangyayari at nasabi naman ng President na nakaka-stress daw pag laging ganito, para tuloy daw eto na magkakasakit. Nasabi nga ni Ryan na alam daw nito gusto rin daw malaman nito ang totoong kakayahan ng ating bida at tingnan daw nito mabuti ang mangyayari. Wala naman emek ang President na si Cruz. Nasabi nga nito kung hindi lang daw nito na-recommend eto di daw nito papansin eto dahil level 40 lang eto, at nagseryoso ang pagmumuka rin nito. Maghintay daw sila anong gagawin ng ating bida habang pinakita ang ating bida na kalmado lang. Nasabi nga ni Blake sa harapan daw nito langgam lang ang ating bida. Sarkastikong sinabi ng ating bida na matatakot na daw ba siya ngayon. Nasabi nga ng ating bida na ang shield nito ay nagkulang daw eto wala ang nasa gitna nito. At etetest nga daw ng ating bida ngayon eto kung makakaya nito ang lakas ng ating bida kahit hindi pa eto kompleto. Nagawa naman masuntok eto ng ating bida. At napaatras nga lang si Blake dito. Tinuwanan nga nito ang ating bida na susubukan daw ng ating bida sirain eto gamit lang ng kamay daw baliw nga daw eto. At unti-unti na nga nito nilalabas ang sandata ng ating bida wag daw etong managinip ng gising baka mamaya daw iiyak na ito. Isang tira lang kayang-kaya kuyang masira ika ng ating bida. Lahat ng nakarinig nga ay nagsitawanan at gutom nga lang daw ang ating bida baka di pa raw eto nakakakain. Kaya nag-aalala naman etong babaeng kasama ng ating bida kanina. Tumawa na nga rin ang presidente ng guild nakakatuwa daw. Nasabi nga ni Blake wag na daw magsalita eto gawin na nga lang daw ng ating bida. Habang may hawak ang ating bida na item di daw pidoding malaman daw nila ang totoong lakas ng ating bida kaya gagamitin daw nito ngayon. Unti-unti na ngang ininom ng ating bida etong posisyon na dala niya. Nag-release naman ang ating bida ng aura after nitong mainom nag-effect eto agad. At eto pala ang Desert Blood ang effects nito ay mag-i-increase lahat ng attributes niya ng 3 minutes at 3 beses lang nito pwedeng magamit eto. At gagamitin na daw nito ngayon eto, tuwang-tuwa naman ang ating bida rito. Nag-ready na nga ang ating bid asa gagawin nitong atake. Sobrang lakas naman ng nagawa nitong atake. At kinagulat ni Blake eto. Sinalag nga ni Blake etong atake na nagawa ng ating bida. Gumawa ng eto ng lamakas na pagsabog ang ataking pinakawala ng ating bida. Ang nagtatawanan kanina na palitan ng pagkagulat sa ginawa ng ating bida. Ang lakas nga daw ng ating bida at may ganung talisman card at nasabi naman ni Ryan na
Ganda raw ng relation nito kay Nana ang Saint Sword Awakened skill, at eto pala ang pabor ng ating bida kay Nana bago magsimula ang subasta noon. At tumatawa nga si Blake ano daw gawin nito di nito masisira ang shield daw niya. Kaya sabi nga ni Blake may daw oras na para lumuhad. At nasabi nga ng ating bida na wag na daw etong tumahol pa. Paglapit nga ng ating bida pagkatok niya dito unti-unting nag-crack-crack eto. At lumalala ang crack nito hanggang sa kinagulat ni Blake at nakakakita rito na nabasag eto na parang salamin. Kaya ang shield daw nito paano daw nangyari? Gagalit nga sila at nag-shit daw ang ating bida di daw nito sariling skill ang ginamit niya. Wala naman sinasabi ang ating bida sa mga pinagsasabi nila na mandiraya daw ang ating bida. Nagsalita naman ang ating bida na wala daw masama sa ginawa nito at gumamit eto ng post-ion at equipment. Bakit daw ang shield ang internal shield di ba diran naman galing kay Blake yung equipment rin daw yun galing sa dungeons. Sarkastikong sinabi naman ng ating bida sa kanila kung di daw nila ma-accept yun talagang mga loser nga daw sila. At wala naman silang nasabi at tumahimik sila sa sinabi ng ating bida. Sabi nga ng President yes totoo daw sinabi ng ating bida wala naman daw silang nilabag na rules. At basagin nga lang daw ang shield. Kaya nahiya naman mga eto sa mga naririnig nila. Nilapitan na nga eto ng President at sinabi Blake ano bang promise ninyo sa isa't isa. Napayuko naman si Blake na nahihiya rin. Naiisip na nga eto na tatahol daw siya nga raw ang taong may isang salita. Hiyang-hiya nga nito na nasasabing nakatingin daw sila lahat. Bago pa ito lumuhad at tumahol nakarinig naman eto nang pinapatayo na siya. Ang ating bida talaga ang nagsalita di na daw nito ay kailangan gawin pa basta bigay lang daw eto. Nang something at okay na daw lahat. Naging mabait na nga eto sa ating bida at ano daw gusto nito. Nasabi nga ng ating bida habang nag-iisip eto since natalo raw eto kung bigay daw nito ang sirang shield niya sa ating bida. At niyakap nga niya ang ating bida at ang bait-bait daw nito at pinapaalis nga ng ating bida sa pagkayakap etong si Blake. Salamat nga daw eka nito sa ating bida at ano daw etong pinagsasabi nito sa kanya. Nasabi nga ni Blake na di daw eto masamang tao at nagawa pa nitong mapakita daw sa lahat na mabuting tao daw ang ating bida. Tuwang-tuwa naman ang ating bida nakuha nito at kusa daw etong maayos basta mahanap daw nito ang gem na nawala sa shield. At ano nga daw kamusta daw ang nerekomenda nito sa kanya ika ni Ryan. At unique nga etong nerekomenda niya at nakatingin ito sa ating bida. Dagdag pa nito ang nakikita daw nito sa ating bida ay marami pa daw etong tinatago. Abangan tuluyan na ang mahahanap ng ating bida ang kokumplito sa Eternal Shield na nakuha nito sa labanan nila ni Blake. At aabangan na rin natin sa susunod nating kwento tuluyan na rin bang magtatagpo ang landas ng ating bida at ang hunter na si Liu Yi. At sa susunod nga nating kwento tuluyan na ngang nagpunta sila sa isang dungeon na kasama ang ating bida. At sa pagpasok nila roon may hindi sila inasahan na mangyari. At sino naman kaya etong panibagong karakter na makakaharap ng ating bida? Kaya naman kung gusto mong malaman ang mga susunod pang mangyayari maaari kang mag-like or mag-comments. At palambing noring ng subscribe at dapat naka-bell all para laging updated sa lahat ang ating parating na uploads. Kaya naman salamat sa suportang tunay.